ay welcome po sa ating regular Capital Report. Every Friday, ito po ay programa ng inyong Manila Public Information Office. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong araw sa mga manonood sa abroad, lalo na yung mga immigrants, OFW sa iba't ibang bahagi ng mundo na may kaanak sa Maynila. Please do share this to your family. At sa ating mga kababayan sa Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon na may mga kaanak sa Maynila at sa Metro Manila, paki-share po sa inyong mga mahal sa buhay upang sila'y magabayan sa mga naganap at magaganap sa ating. Now, let me begin with our COVID infection today. Ito po, ako po yung nagbababala, na paalala lamang, nagkakaroon po ng konting pagtaas yung infeksyon ng COVID-19 at marami tayong napapabalita. Even yung mga kilalang tao ay recently ay nagkaka-COVID o na-infect ang COVID at meron pang mga buong pamilya nila. Pagamat hindi pa ho nalilift ni Pangulong Duterte ang ating state of health emergency. Kaya tayo dapat lagi tayo maging handa sa mga mangyayari sa darating na araw, linggo, buwan. Habang totoo na gusto ko ay kayo ay makapamuhay na ng normal. Sa normal, makapasok sa eskwelahan, trabaho, makapaghanap buhay. Pero kailangan maging maingat tayo magpapabaya dahil patuloy pa rin ang infeksyon. Nasa 22 po ang active cases natin sa lungsod ng Maynila. Mababa po yan. Pero from a regular 1-2 na infection, ngayon 5. Tapos marami tayong nababalita sa ibang lungsod na tumataas yung infeksyon. Kaya konting ingat lang mga kababayan. At salamat sa Diyos, wala pong nasawi ngayong araw na ito. As of 3 p.m., yung aming cut-off na data na na-infect ng COVID-19. At sa kabilang banda, 6 naman po ang tiyak ng ligtas sa infeksyon ng COVID-19. Salamat naman. Mag-iingat po kayo next time. Yan po ang ating COVID situation sa ating lungsod at nasa 2% po ang ating occupancy rate sa ating 6 na public hospital. At nasa 4% po ang merong pasyente sa ating Manila COVID-19 field hospital sa Burnham Green sa Luneta na patuloy na nagagamit ng mga taga Maynila, ng mga OFW at ng mga taga Metro Manila. Ang rule po yung ginagawa natin dyan, base na rin sa suggestion ng DOH na yung ating mga hospital pag-aari ng lungsod ay mag-function for its purpose, which is regular hospital. At ang mga COVID patient, ilagay na lamang gold standard of testing laban sa COVID. At ito po ay mananatiling libre hanggat kaya po natin. Ikinalulungkot lang namin na wala na po tayong drive-thru testing sa Grandstand Luneta. Nalik na po natin sa kalsada muli at na magamit ng national government ang kalsada. Kung gusto nilang magpa-concert, gusto nilang gumawa ng event doon, at least may malaki sila. Ang libo ang kayang okupa ng ating what you call parade ground, ang grandstand. Sa tapat po niyan, dyan po naman nakalagay yung ating Manila COVID-19 field hospital na siyang nagagamit ng may mga sakit at na-infeksyon ng COVID na nakatutulong naman. Sa awa ho ng Diyos, wala pa naman nung naitalang mortality. It's been more than a year now na ito ay nag-i-exist at maraming buhay nang naisal. So ngayon, huwag naman kayo mag-alala. Libre pa rin ho ang testing sa Maynila. Maaari kayo magtungo sa aming 6 na ospital, particularly yung Santa Ana Hospital. Sa hirap ng buhay na kinakarap ng ating kababayan ngayon, sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Buti pa ang gasolina, pwede na maging cum laude. Kasi yung gasolina, ang presyo, 99, 98, 95. Yung mat ko, hindi ako umabot ng gano'n. Malapit na pong maging summa cum laude. Presyo ng gasolina, talagang pahirap ng pahirap ang buhay. Pero, kaya nga, minamabuti ng inyong pamahalang lungsod na itong mga ganitong serbisyo ay manatiling libre para yung mga naipon niyang kaunti o hindi nyo na magastos para sa testing. At kapag kayo nakapag-testing, at least mabubura namin ang inyong pangamba. Sa inyo po mga screen, ang mga numero maaari ninyong tawagan. Kayo ay maaaring tumawag sa mga numero na yan at nandiyan po pinamumunuan ni Dr. Fox Pangan at ni Dr. Edsan. Napuna ng CCTV ang sa babae na may dalang backpack na nagtakad sa kabanan naman Magsaysay Boulevard at lumusot sa eskinita ng Fortuna sa Santa Mesa, Maynila. Sa isa pang buwan ng CCTV, kita ang paglalakad niya. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino nakatutok 24 oras.